Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 18 verses 1 to 4. Again, mga kapatid, Jeremiah chapter 18 verses 1 to 4. Isa po ito sa pinakamagandang topic dito po sa book of Jeremiah. Alam naman ho natin na ito po ay napakasikat na chapter at talata, mga kapatid, na kung saan ito po napakarami na nating mensaheng narinig. Sabi po ng verses 1 to 4, pakinggan po ninyo. Ito ho yung sinasabi ko. The word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels, and the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again another vessel, as seemed good to the potter to make it. Well, the title of our topic for this morning is The Potter's Hand. Again, mga kapatid, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon pong umaga is The Potter's Hand. So ito ho yung sinasabi ko kanina. Itong chapter 18 na ito po ay kumbaga sikat, na kumbaga pangyayari dito po sa book of Jeremiah na kung saan ito po mga kapatid napakaraming kumbaga lesson. Ang dami ho nating pwedeng matutunan at ako po mismo personally sobrang ako rito. Kumbaga blessed na blessed dito po sa chapter 18 na ito, specifically dito po doon sa verses 1 to 4. Well, actually, kung titignan po natin mga kapatid, sabi po rito, nung ito pong si Jeremiah ay kinausap ng Panginoon, siya po ay pinapunta doon sa potter's house. So, ano bang ibig sabihin ito? So, ang Panginoon po kasi kung minsan, para mas maging madali yung kanya pong mensahe na maintindihan ng mga tao at ng kanyang mga alagad o propeta, gumagamit po siya ng parang tinatawag nating visual aid. Gumagamit siya ng mga pwedeng mas madaling maintindihan ng tao yung kanya pong nais iparating na mensahe. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, pumunta siya doon sa potter's house at doon niya sasabihin yung mensahe ng Diyos para sa kanyang bayan at para din kay Jeremiah. Kaya nga, maganda po, tignan natin. Sabi po kasi rito, in verse number 2, balikan lang po natin, verse number 2, Arise and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my word. Kung tutuusin, pwede namang habang nagsasalita ang Panginoon, doon niya na sabihin. Yung mensahe niya para kay Prophet Jeremiah, na sasabihin ni Prophet Jeremiah para sa bayan ng Panginoon. So sa madalit salita, kinailangan pa nitong si Jeremiah na pumunta doon sa sinabi ng Panginoon. At ito po, mga kapatid, ang nakita po ni Prophet Jeremiah, in verse number 4, habang gumagawa yung potter ng clay, sabi ho ng Bible, ng pot, mula doon sa clay, in verse number 4, and the vessel that he made of clay was marred. Ano ba ang ibig sabihin? Kasi, di ba, lagi natin naririnig, yung master potter, gumawa siya ng pot at gumawa siya ng clay, pero nag-marred. Okay? Ano ba talaga ang meaning niyan o definition? Well, tinignan ko po sa dictionary kung ano po ang talagang ibig sabihin nito. Yung salitang marred. Marred means impaired the appearance of, or disfigure. So sa madalit salita, pwede palang mangyari na kung yun po ang talagang eksaktong dahilan at layunin ng Panginoon kung bakit pinapunta nitong ng Diyos itong si Jeremiah doon po sa potter's house para mas maintindihan nung propeta yung sasabihin niya sa mga tao. Kasi eto po yan nung nag-marred yung pot, doon sa ginagawa ng master potter, ang sabi ng Bible, gumawa siya ulit ng panibago. So sa madalit salita, may mga pagkakataon na maganda. Ito ho ang tignan natin. Ayoko pong gawing parang spiritualizing. Kumbaga, ito po kasi literal na pinapunta po siya doon sa potter's house at panoorin niya yung gumagawa. So sa madalit salita, yung potter's house, ito yung kanyang araw-araw na trabaho. Okay? Sanay na siyang madumihan. Okay? Di ba? Sanay na siyang maputikan. Sanay na ho siyang, kumbaga, ganun yung kanyang ginagawa everyday. So sa madalit salita, para po sa akin, sa pagkaintindi ko,
normal na sa kanya na maranasan niya na gumagawa siya at humuhulma siya ng pot na pwede talagang mag-marred. Pwede talagang mabitak o kaya pwedeng hindi siya ma-please doon sa itsura. Kaya nung sinabi ng Bible sa verse number 4, and the vessel that he made of clay was marred, para po sa pagkaintindi ko, yun po ay normal na nangyayari sa gumagawa ng palayok. Okay? Pwede talagang mangyari. Pwedeng hindi naging maayos yung ikot ng wheel, pwedeng hindi naging maayos yung pag-shape ng kamay, o kaya yung pagtimpla sa putik, pwedeng maraming putik, kulang sa tubig, o kaya puro tubig, kulang sa putik, o kung ano pa man yung mga content o yung mga hinahalo doon para makagawa siya ng clay. So, ang ibig ko sabihin mga kapatid, ito po, kumbaga, ang maganda lang ho rito na maging lesson sa atin, kapag tayo po ay nasa kamay, kasi ang title ho natin is The Potter's Hand. Kahit sabihin pa natin may problema sa tubig, sa putik, dun sa clay, o kaya sa wheel, o kaya doon sa, ang mahalaga pa rin po, tayo po ay nasa kamay ng marunong. Alam niya yung kanyang gagawin. Alam niya kung ano yung dapat niyang idagdag at ibawas. Alam niya kung ano yung dapat ayusin. Alam niya kung paano timplahin. Kasi mga kapatid, kung tayo po bilang mga mananampalataya, minsan nagre-react tayo sa nangyayari sa atin. Ang ibig ko pong sabihin, kasi ang dami hong lesson na pwedeng makita rito kung paano tayo, kumbaga, kinokortehan ng Panginoon, kung paano tayo dapat sumunod. So para sa akin, ang magandang makita natin dito, kahit ano pa ang nangyayari, sa buhay natin, sa paligid natin, once na masiguro natin na tayo po nasa kamay ng Master Potter, yung magpapalayok, wag ho tayong mag-alala kasi nga alam niya yung ginagawa niya at alam niya kung paano i-handle o i-manage yung situation ng mga kagaya ng ganitong pangyayari. Kaya nga kung titignan po ninyo, sabi nga ng Bible, in fact, in verse number 6, dito ho sinabi ng Panginoon kung bakit pinapunta si Prophet Jeremiah doon sa Potter's house. Kasi ito po ang layunin ng Panginoon na sabihin ni Prophet Jeremiah sa bayang Israel. Sabi po ng verse number 6, pakinggan po ninyo, O house of Israel, cannot I do with you as this potter? Saith the Lord, Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. So, ibig sabihin, parang ang gustong sabihin ng Panginoon dito, hindi ba pwedeng ganito rin ang gawin ko, kagaya ng ginawa ng master potter? Okay? So, anong ibig sabihin? Pwede niyang hulmahin ulit. Wala ba siyang power? Wala ba siyang kapangyarihan? Wala ba siyang kakayanan? Wala ba siyang pwedeng maging gawin? Kaya nga, ito ho yung ating pag-aaralan, mga kapatid. Number 1, here we can see the ability of the potter. Kahit ilang beses pa yang mag-marred, kahit ano pa ang maging sitwasyon, pumalpak man yan, ito pa rin po ang kaya nating sabihin sa pangyayaring ito. Kaya niyang ulitin at ayusin. Kung ano man ang naging bitak, kung ano man ang napingas, kung ano man yung kulang, kaya niyang dagdagan, kaya niyang bawasan, kasi nga, siya yung gumagawa. Mga kapatid, kung ang sabi ng Panginoon kay Prophet Jeremiah, hindi ba po pwedeng ako yung potter, kayo yung clay? So parang yun ho yung ibig sabihin nun Hindi po yan spiritualizing, mga kapatid, kundi yan po talaga yung gustong sabihin ng Panginoon kay Prophet Jeremiah na sabihin niya doon sa mga tao. Kung yung master potter, yung potter, kaya niyang ulitin, gumawa ulit ng panibago, hindi ba ko po pwede, hindi ko ba kayang gawin yun? Kung yung tao nakakagawa ng ganun, di how much more ang Diyos? So parang ganito po, mga kapatid, ang gusto kong ipakita sa atin ng Panginoon, na sana yan din po ang makita nating lahat. Ang kamay ng Diyos, ang magagawa ng Diyos, sigurado po tayong, kumbaga, matitiyak natin na ito po magiging maayos. Kasi nga, kung kakayanan lang ang pag-uusapan, higit siya dun sa potter. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, hindi ba pwedeng maging ako yung potter, kayo yung clay? Parang ang gusto lang sabihin ng Panginoon, sumunod na lang kayo kung paano ko kayo kinokortihan. Mag-intay na lang kayo kung ano yung gagawin ko sa inyo. Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako. Alam ng Diyos kung paano tayo dapat ayusin sa ating mga buhay. Kumbaga, alam ng Diyos sa kanyang kakayanan, alam din naman natin ito na meron siyang magagawa. Kaya nga mga kapatid, nakita ko po the ability of the potter. Kahit ilang beses siyang mag-marred, kahit hindi maging okay yan sa itsura at tingin ng iba, kaya niyang kortihan ulit siya ng panibago. Basta't, kumbaga, makukumpleto niya lang yung mga kailangan.
Kaya nga mga kapatid, yan po ang nakita ko dito ho sa ating pinag-aaralan. And then second thing, not only the ability of the potter, but also the appearance of the pot. Kapag tayo po dumaan sa kamay ng potter, tingnan nyo ho, balikan ho natin yung talata, yung sinabi po sa verse number 4. Okay? Yung later part po kasi nito, maganda ho yung sinabi niya. Tingnan po ninyo, basahin ko po yung kabuuan. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. Pakinggan nyo maigi, mga kapatid. So he made it again another vessel. So ibig sabihin, ito ho yung, kumbaga di ba sinabi ko nga ho sa inyo, ano ba ang meaning ng marred? Ulitin ko po, babasahin ko po ulit. Yung meaning ng salitang marred. Okay, marred means impair the appearance of this figure. So, kumbaga, pwede ho nating isipin na kung tayo yung pot at ang Diyos ang siyang potter, mga kapatid, tignan ho ninyo. Yung potter ang nakakakita ng itsura nung clay o nung pot na ginagawa niya. Okay? Kapag hindi yun maganda, anong gagawin niya? I-reform niya ulit, isi-shapen niya ulit. Kumbaga, kokortihan niya ulit yan, huhulmahan niya ulit yan. Bakit? Kasi nga, para sa kanya, hindi maganda. So tayo, minsan, ito po ang nangyayari. Kung ang pag-uusapan, kagaya nito, na tayo yung nasa harapan ng Panginoon, minsan tayo po, iniisip natin, yung kalagayan natin sa sitwasyong ganito, okay na tayo. Pero sa Panginoon, hindi pala. Tandaan po ninyo, kung ang pag-uusapan, kaisipan, malayo-malayo tayo sa kaisipan ng Diyos at sa kakayanan ng tao. Kung ang pag-uusapan, yung kakayanan nating mag-isip, yung kakayanan nating magplano, yung kakayanan nating magdesisyon, malayong-malayo sa kakayanan ng atin pong Panginoon. Kaya nga kung titignan, yung itsura, mga kapatid, sa atin kasi, minsan hinasabi natin, naku, kumakain lang ako ng 3 beses ang araw, masaya na ako. Ay, ako naman basta may natutulugan lang ako, natutuluyan, okay na ako. Sa Panginoon, hindi ganun Diba? Minsan sinasabi natin, kahit wala akong ganito, basta wala lang akong problema, wala lang akong sakit, okay na ako. Kung hindi naman tayo sa ganun dinisenyo ng Diyos, hindi okay yun sa Kanya. Diba? Kung kayo nakakita ng mga, kumbaga, palayok, magkakaiba yan Merong tangkay, merong matulis yung uso, merong bilugan, merong pahaba. So, kumbaga, para maintindihan natin, yung itsura ng gagawin ng potter ay depende sa taste at gusto niya. Kaya kung tayo mga kapatid, lalagay sa kanugalagayan, sa sinabi ng verse number 6, ang bayang Israel ang siyang clay at ang Diyos ang siyang potter. So, ang Diyos ang nakakakita ng mas mabuti para sa kanila. So, ganun din sa atin, in application, tanggapin natin na ang Diyos ang siyang nakakaalam ng kung ano ang mas mabuti para po sa atin. Kaya hindi tayo dapat kumontra. Hindi tayo dapat mag-alala. Hindi tayo dapat manghimasok sa ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Bakit? Siya naman po talaga ang may kapangyarihan. Siya naman talaga ang may kakayanan na ayusin ang ating buhay, pagandahin ang ating kalagayan. Kaya nga, kung papayag lang tayo, mga kapatid, at maiintindihan natin ito, kapag tayo po ay kinokortihan ng Diyos, hayaan natin. Gusto man natin yan o hindi, sisiguraduhin ko po sa inyo, magiging maayos at maganda yan dahil ang gumawa, hindi lang basta pater. Master pater, ang Diyos mismo. Kaya kumbaga, dito ko nakita yung itsura na gustong mangyari ng Diyos doon sa kanyang bayan. Hindi lang yung basta kayo alisin sa pagkaalipin sa Egypt. Hindi lang basta kayo makalaya sa kamay ni Pharaoh. Parang ganun din sa atin, mga kapatid. Hindi po pwedeng ligtas lang tayo. Hindi po pwedeng sa langit lang tayo pupunta. Ang gusto ng Panginoon sa atin yung buhay natin, buhay na maging kaaya-aya, hindi po sa tingin ng tao, hindi sa tingin ng iba, kundi buhay na kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Sa paningin na nagligtas sa atin, sa paningin na nagbibigay sa atin ng buhay, sa paningin ng Panginoon na talaga nagtutugon ng atin pong mga pangangailangan. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ito ang masarap Kumbaga sigurado po ako kapag kamay yan ng Diyos, maganda. Kapag ang Diyos ang gumawa, sigurado ko talagang magiging maganda ang resulta. Bakit? Kasi kamay ng Diyos yan, subok na yan Alam naman natin yung kanyang kakayanan,
Alam mo natin yung kanyang plano at disenyo sa buhay natin. Sigurado po ako, ang kalalabasan nito, kaaya-aya. But ulitin ko, hindi sa paningin ng iba, kundi sa paningin ng Diyos. Sa paningin ng gumagawa. Kaya nga, yan ho yung ating pinag-aaralan. And last but not the least, here we can see the assurance from the potter's hand. Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, kagaya ho ng sinabi po dito sa verse number 4, and the vessel that he made of clay was marked in the hand of the potter, so he made it again another vessel, as seemed good to the potter to make it. So tandaan nyo, mga kapatid, kapag ang buhay natin, kumbaga, hindi ko sasabihin ito para samantalahin natin kumbaga, para maabuso natin yung ating pong kalagayan at kumbaga, yung pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Kung sakali man, na tayo po ay nandoon sa kamay ng Diyos at nangyari po yung bagay na alam naman natin hindi po gusto ng Panginoon. Tandaan po ninyo, hanggat nasa kamay tayo ng Diyos, walang pwedeng mangyari sa atin. Ano man ang maging problema, aayusin niya. Ano man ang maging kulang, dadagdagan niya. Ano man ang maging sira, gagawan niya ng paraan. Bakit? Sabi nga ho ng Bible, no man is able to pluck you out of my hand and of my Father's hand. Pag tayo ay nasa kamay ng Diyos, tandaan po ninyo, walang sino man na pwedeng gumalaw sa atin. Walang pwede mang magtangka na agawin tayo sa Kanya sapagkat gawin man nila yon, hindi sila magtatagumpay sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Kaya kumbaga, ito ho ang magandang panghawakan natin. Kapag ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos, gagarantihan ko po kayo. Nagkakaproblema man, nagkakaroon man ng pagsubok, inaatake man tayo ng kaaway, pero ang lahat ng yan, paraan lang at proseso lang ng Panginoon para i-shapen ang buhay natin. Hindi para tayo basagin. Hindi para tayo wasakin. Hindi para tayo itapon. Naniniwala ko, yan po ay ginagamit lang ng Panginoon to shapen us. Para magkaroon, to change us. Baguhin, ayusin, pagandahin. Kaya nga, mga kapatid, kapag ang buhay natin nasa Panginoon, maniwala po kayo, wala tayong dapat ipag-alala. Wala tayong dapat ikatakot. Sapagkat ang atin pong Diyos, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos ng gumawa ng meron sa lahat sa mundong ito. Naniniwala ako, ano man ang naisin at layunin ng Panginoon sa buhay natin, yan ay isa ikaibubuti pa rin. Hindi lang sa tingin ng Diyos, kundi maging sa kalagayan din po natin. Tandaan po ninyo, walang inisip at pinlano ang Diyos na maging masama tayo. Wala siyang inisip na hindi magiging maganda para sa atin. Lahat ng iniisip at plano ng Panginoon ay para sa una, kaluwalhatian niya, para sa kanyang kaharian, at para sa pakinabang ng kanyang mga inibig. Mga kapatid, sabi ng Bible, ikaw at ako ay inibig ng Diyos. Kaya hindi siya papayag na tayo po ay mapariwara at hindi siya papayag na tayo po ay masira. Gagawin niya ang paraan o ang lahat ng paraan para iayos at kortihan ng ating buhay para tayo maging kaaya-aya sa kanyang harapan. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng 1 John chapter 3, verse number 2, sabi po ng Bible, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when we shall appear, or when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Hindi man natin kagad ngayon nakikita sa buhay natin yung itsura at larawan or image ng Panginoon. Pero ang sabi ho ng Bible, darating ang time na pagharap natin sa Kanya, makikita natin ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Kung paano tayo lumakad, kung paano tayo namuhay, kung paano natin ginawa at sinunod yung mga iniuutos ng Panginoon para sa atin. Again, sa ngayon, kung minsan hindi natin nakikita, na parang ang lakad natin ay kagaya na ng lakad ng ating Panginoon. Pero darating ang time, mga kapatid, kung talagang tayo po ay magpapasakop lang at susunod sa makapangyarihang gawa at kamay ng Panginoon, naniniwala ako, mga kapatid, pakinggan po ninyo, meron tayong magiging magandang itsura, meron tayong magiging magandang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Basta't, wag ho tayong umalis sa kamay ng atin pong Panginoon. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay nabusog at napagpala ng salita ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Mga kapatid, saan pinapunta ng Diyos si Prophet Jeremiah
para doon sabihin ng Panginoon yung kanyang mensahe. Yan po ang ating trivia. Uulitin ko po, mga kapatid, saan pinapunta ng Panginoon si Prophet Jeremiah para doon sabihin yung kanyang mensahe. Yan po ang ating trivia for this morning. Samantala, ito po ang mga sumagot ng tama kahapon. Ano po? Sa ating naging pag-aaral. Okay, ito po yan. Fill in the blanks po tayo. Kung maalala po ninyo, di ba ang ating pinag-usapan patungkol sa puso. Ito po, ang sabi ho ng Bible, the heart is blank above all things and blank wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. Ayan. So, ito na po. Ang tamang sagot ay, the heart is, deceitful and then desperately wicked. Ayan. Yan po ang tamang sagot sa atin pong trivia yesterday. At ito po ang mga sumagot ng tama. Mga kapatid, ganito po baka mamaya kayo po nagugulat at nagtatanong, bakit po, 'di ba? Kayo sumagot naman. Mga kapatid, tandaan po ninyo, ang atin pong ginagawang basihan ng atin pong mga nagiging tamang sagot kung ano po yung lumalabas sa account po ng Glorious Light Baptist Church. Ano po? So, yun po yung ating basis. Kaya nga, wag ko kayo malito. Kaya ang basihan po natin kung ano po yung nandoon po sa mismong oras ng atin pong live, yun po ang aming pinapanood. So, kaya ito po ang number 1 sa atin pong top 3 yesterday. Ayan. Ang number 1 po ay si Ninang Kiten. Ayan, good morning Nang Kiten. Kayo po ang number 1 sa atin pong trivia, and then ang number 2 natin ay si Mommy. Si Sister Len. Ayan, siya ang number 2 yesterday, and then ang number 3 ay si Brother Gab. Ayan. So, good morning po sa inyong tatlo. Congratulations kay Ninang Kiten, kay Mommy, at kay Brother Gab. Sila po ang mabilis na sumagot ng tama yesterday sa atin pong trivia. Pero ito pa, marami pang sumagot. Number 4 ay si Preacher Alvin. Number 5, Sister Gypsy. Number 6, Sister Glidel. Number 7, si Sister Eliza. Number 8, si Preacher Rodel. Number 9, Sister Jessa. And then number 10 ay si Ate Rose. Ayan. Sila po ang top 10 yesterday. Palakpakan ho natin sila. Nakalimutan natin palakpakan yung tatlo. Congratulations kay Ninang Kiten, kay Mommy, at maging kay Brother Gab. Sila ang top 3 at yung top 10 po natin. Ito pa, ang mga sumagot ng tama. Number 11, si Sister Milet de Lara. And then ang number 12, si Ate LB, Bautista. And number 13 natin, si Ninang Alice. And then ang number 14 natin ay si Ate Nelly. At ang number 15 po natin ay si Ninang Flor. Ayan, kita nyo naman, kahit yung mga adult natin, kumbaga, umaarangkada, humahabol pa rin sa atin pong trivia. Maraming salamat po sa inyo sapagkat bukod sa ito po'y salita ng Panginoon, kayo po'y nagdadagdag ng kulay at saya sa atin pong ginagawang pag-aaralan. Maraming salamat sa inyo at sa inyong contribution para pasayahin at pagandahin ito pong ating pag-aaralan. Kaya sa mga sumasagot sa trivia, maraming salamat po sa inyo. Dahil kayo po ay nagdadagdag saya at encouragement sa atin pong lahat. At gusto lang po nating batiin ngayong umaga dahil kasama ho natin si Sister Joy Pereira from Oman. Ayan, good morning sa Pereira family dyan sa Oman. Natutuwa ako talagang ito po talagang patuloy nating nakakasama sa gawain ng Panginoon. God bless sa Pereira family. Maging kay Brother Ariel Ilalim mula naman sa Vietnam, kasama rin natin for this morning. Ayan, good morning sa iyo, Brother Ariel. And maging kay Preacher Ray. Naka-join din po sa atin from Calbayog, Samar. Ayan, good morning, Preacher Ray. Sana ay maayos ang inyong kalagayan dyan. Maging yung mga kapatiran natin, good morning din sa inyo. So, yan po yung mga bago nating nakasama. At gusto lang ho nating paalala, sama ho natin sa prayer. Palagi, si Mommy, Sister Len, sana talagang patuloy siyang palakasin at bigyan ng Diyos ng kumbaga patuloy na paggaling sa kanya po mga iniindang karamdaman. At ganoon din po, si Nanay Bilen, patuloy niyo po ipag-pray na sana yung kalusugan ng aking pong nanay. Maging kay Pastor June Bertos, pag-pray din natin at yung mga ilan pa natin mga kapatiran, na talaga may iniinda sa katawan. Sila Ate Nelly, sama ho natin sa prayer yan.
Sila Nanay Rosita. Yan, pag-pray natin. Nasanay talagang palakasin sila ng Panginoon, paggalingin, at maging sila Nanay Denden. Ayan. So, sana po, talagang kayo po ay biyayaan ng Panginoon ng kalakasan at pag-pray din ho natin, mga kapatid, na sana ay talagang patuloy na mag-okay na ang katawan nila Brother Sam and Brother Aaron. Ayan, pag-pray natin na sana ay magtuloy-tuloy silang gumaling. And also kay Tatay Tomas Beltran, okay? And kay Ate Senny Beltran, pag-pray po natin yung kalakasan, kalusugan para sa kanila at patuloy na paggaling para kay Nanay Adoracion Leona, yung mother po ni Brother Ronnie. Yan, ipag-pray natin. Sana talaga magtuloy-tuloy na maging okay na yung kanyang katawan at maging kay Tatay Jose Gonzales, yung father po ni Sister G. Ayan. So kaya pag-pray natin na sana talagang maging malakas po yung kanilang mga pangangatawan. Mga kapatid, sa lahat na dyan ngayong pong umaga, marami pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, hope of the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me, and you never